Hi guys, good morning. Nag-start lahat yung online votings ng OFWs. Nakakapanghina at nakakagalit kasi hindi akma yung result ng balota namin sa binoto namin. Merong isa kasi nagpadala ng botante sa kanya, pinakita yung ballot face. Ito, yung 12 pinili niya. At ito yung party list na pinili niya. Later on, papakita ko sa inyo para makita nyo. Sila naman, sa kanila namang galing. And therefore, ibig sabihin, pinicture ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon, yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, may isang ganyan, pero hindi po nangangalugan na yun ang binoto nila. Which is may mga resibo lahat. Yung binoto namin, tapos yung nakalagay sa result of my ballot. Talaga pong ganun lang yon kasi yun po yung purpose ng encryption. Di po ba? So hindi po yung nangangulugan na yun po yung binoto nila. Out of 12 na binoto ko, yung pumasok lang is 3 or 4. Tapos yung the rest, hindi ko binoto. Kasi I vote PDP laban eh. Vote straight. Tapos plus 2 na dalawa na yung sinabi ni Kong Pulong Duterte. Ang daming galit na OFW ngayon dahil sa resulta. Pero nando sa encrypted script yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga eksakto mga binoto. So yan po ay paraan to protect, security po yon, to protect yung mismo mga boto po natin. Ano to? Hello Garci? Grabe. As in, aksyonan nyo yan, Comelec. Kasi galit na galit yung ibang OFWs na bumoto. 54,000 pa lang daw yung naka-enroll dun eh. Tapos yung iba nawawala ng gana. Binoto ko straight PDP laban. Wilbert Manoy. Hindi naman to yung binoto ko. Manoy. Busita oh. Pangalan pa lang, buisit. Oh, ito, binoto ko to. Marites. Oh, pa si ano? Bibilya, Ramon. Bibilya. Uy, iyatsan mo yan. Rata naman to. Si Budots pa lumabas. Buti natin si Pastor Tibuloy. Hindi kasi nakaano si Pastor, nakalagay sa PDP. Kaya ano, pag yung ibang PDP, di lumabas. Sayang yung boto. Kaya lahat ng OFWs, bumoto kayo, screenshot nyo, screen record nyo para may laban tayo. May karapatan tayong magreklamo kasi botante tayo eh.